What's up? This is MC. At welcome sa second episode ng ating series na Chess Basics. Kung hindi mo pa napapanood yung unang episode, I suggest na panoorin mo muna yon at ilalagay ko yung link sa description, caption, or suggestion. Sa videong to, ang pag-uusapan naman natin ay files, ranks, and squares. Pwede natin tignan ang isang chessboard na para bang isang table. Ang files ay grupo ng mga squares na naka-arrange vertically, patayo, so para lang silang mga columns. Sila ay pinangalanan gamit ang maliliit na letters from A to H. Ang unang ituturo kong perspective ay para sa player na may white materials. Para sa perspective ng player na may black materials, mamaya na natin ituturo, kailangan nating ihiwalay para hindi tayo magkalituhan. Sa perspective ng player na may white materials, we go from left to right. At yung pinakaunang file sa pinakakaliwa ay ang A file. Susundan ng B file, C file, magtutuloy-tuloy hanggang H file. Again, we go from left to right, A to H. Sa perspective to ng player na may white materials. Now, let's proceed with the second term, ranks. Ang ranks ay grupo ng mga squares na arrange horizontally, pahiga, at sila ay pinangalanan gamit ang ordinals, first, second, third, and so on. Yung pinakaunang rank, yung pinakamalapit sa player na may white materials ay tinatawag nating first rank. Ito yung pinakababa. Then susundan ng second rank, third, fourth, hanggang eighth rank. So basically, yung pinakahuling rank or yung pangwalong rank ay yung rank na pinakamalapit sa player na may black materials. Again, kapag files, letters, kapag ranks, ordinals or numbers. At dahil meron tayong 8 files at 8 ranks, magkakaroon tayo ng total of 64 squares. Ang square ay ang pinakamaliit na unit ng space sa chessboard. So dito natin nilalagay yung mga materials. Sa isang square, isang material lang ang pwedeng tumungtong. Hindi pwedeng 2, hindi pwedeng 3 or higit pa. It's either may nakatungtong na isang material or walang nakatungtong. Bakante. Ang mga squares ay merong pangalan na nakadepende sa kung saang file at rank sila kabilang. So meron lang itong 2 characters. Isang letter na nakadepende sa file at isang number na nakadepende sa rank. So magkaroon tayo ng mga examples. Unang example, isang square na located pang-4 sa kaliwa, pangatlo sa baba. Ano ba ang pang-4 na file? Pinakaunang file ay A file, pangalawa ay B file, pangatlo ay C file, pang-4 ay D file. Ang square na to ay nasa D file. So yung unang letter ay letter D. Then titignan naman natin kung saang rank ito kasama. Pangatlo sa pinakababa. So ito ay nasa third rank. Kaya ang number ay 3. Nasa D file at nasa third rank. Ang pangalan ng square, D3. Next example. Square na located, pangalawa sa kaliwa, pang-6 sa pinakababa. Ano ba ang pangalawang file? B file. Pang-6 sa baba, so 6. So ang square na yan ay B6. Third example. Pang-7 sa pinakakaliwa and then pinakataas na rank. Ang pang-7 sa pinakakaliwa ay ang G file at ang pinakataas na rank ay ang 8th rank. So ang pangalan ng square na yan ay G8. Next example. Ang pinaka-bottom left is square. So nasa unang file at nasa unang rank. Ang unang file ay ang A file at ang unang rank ay ang first rank. Therefore, ang pangalan ng square na yan ay A1. Final example. Nasa pinakahuling file or pang-8 file at pangalawang square sa ilalim. Ang pinakahuling file or ang pang-8 file ay ang H file. At dahil nga nasa second rank ito, so yung number ay 2. Ang pangalan ng square ay H2. At meron din akong iiwan sa inyong mga assignment na pwede nyong ilagay ang inyong mga sagot sa comment section. Letter A, pangalawang file, pangatlong rank. Letter B, pangatlong file, pang-7 rank. Letter C, pang-5 file, pang-4 na rank. Letter D, pang-6 na file, pang-6 na rank. Letter E, pang-8 file, pang-8 rank. Hopefully, makuha nyo ang tamang pangalan ng mga squares na yan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang perspective ng player na may black materials. Eksaktong kabaligtaran ng nakikita ng player na may white materials. So kapag white, we go from left to right, A to H. Kapag naman black, we go from right to left, A to H. So yung pinakauna sa kanan ay ang A file, susundan ng B file, hanggang H file. Ang pinakakanan niya ay A file, ang pinakakaliwa niya, H file. At kapag naman sa ranks, ang first rank ang pinakamalayong rank sa player na may black materials. At ang pinakamalapit naman sa kanya ay ang 8th rank.
Kung gusto nyo talagang ma-practice ang pangalan ng mga squares, I suggest na kapag naglalaro kayo, huwag nyo titignan yung label sa gilid ng board. Bakit? Kasi una, kapag nakakita kayo ng chessboard or naglaro kayo sa chessboard nang walang label yung files and ranks, mahihirapan kayo. Hindi nyo na malalaman kung ano yung gagawin. Ikalawa, pwede kayo makapaglaro sa chessboard na baligtad yung labeling. Kaya ang advice ko, habang pinapractice nyo, huwag nyo tignan yung label. Bilangin nyo na lang from left to right or from top to bottom. Sa una, alam kong magiging mahirap to, pero as you practice, magiging madali rin yan hanggang maging komportable na kayo at magiging natural na sa inyo yung pagbibigay ng pangalan sa mga squares. At dyan nagtatapos ang episode na to. Hopefully, marami kayong natutunan. Again, this is MC, always saying, think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.